Okay, punta muna tayo sa three kinds tuloy. Ito yung topic natin. Nilagay ko to kasi sa Telegram eh. So, yung topic nagbe-base talaga dun sa Telegram kung ano nagiging problem nila. So, ito. Kinds of entry and exit. Okay? So, may mga nagpapacheck sa akin kasi ng TA. Usually, nagpapacheck sila pero may position na sila. So, nag-a-ask sila ng second bias. Which is medyo risky din kasi paano kung tama na yung bias mo na short. Tapos sabi ko, ay maglo-long pa yan. Eh di kinancel mo yung order, natakot ka. So tama ka pala. So yon, kinds of entry. So punta ba tayo sa entry? Okay? May dalawang kind ng entry, okay? Yung market tsaka itong limit. Pag sinabing market, okay? Pag kilik mo yan sa Binance, entry ka kahit gumagalaw yung market. Okay? E-entry ka kahit saan siya gumagalaw. Ang difference naman nun or ang disadvantage nun is let's say dito ka nag-enter, nang long ka, nag-long. Okay? Minsan, dito mag-execute yung order mo. Paano nangyayari yon? Kasi minsan bumili ka dito. Pagkabili mo dyan, walang order na pumantay kasi nga mabilis yung galaw. Dito napunta yung order mo na long. Kaya siya nagbabago. Yun yung market. Okay? So, pag nag-short ka naman, bumabagsak, tapos sinabol mo ng short market. Pagka-short mong ganyan, dito yun pupunta yung short mo. Okay? So, ganito yung itsura nun. So, instead na ganyan, okay? Diyan ka naka-entry. Dito ka tuloy pumasok. Diyan. Dito. Okay? Yun yung market. Gets? Dalawa to ha. Next yung limit. So, let's say umaakyat yung price ng ganyan. Okay? Yung limit is yung nag-aabang ka dito. Nilalagyan mo mismo ng price na, okay, hindi ako e-enter dyan, papasok, aantay ko siyang bumalik dito sa entry point ko kung may nakita ka dyang order block, imbalance, or liquidity. Dyan ka mag-e-entry. Kumbaga, waiting ka. May konting difference lang din yan, spread, lalo na sa Forex. Pero, mas safer to. Okay? Ang pinagkaiba lang is, what if hindi na siya bumalik? Okay, nagdire-diretso siya na siya ng long. Yun yung disadvantage niya. So, kailangan humanap ka ng magandang entry point niya, yung babalikan niya talaga. Okay? Gets? Ngayon, pag nag-enter ka, tapos na yung kinds of entry itong market tsaka limit. Ngayon, pag nag-enter ka, tatlong position yung lalagyan mo. Okay? So, yung number 1 position, ito yung sinasabi ko dito na let's say for example, ito yung market. Tumataas. Yung waiting is, aantay mo siyang mag-retrace. Hindi, lalo na sa higher time frame, let's say 1 hour pataas, hindi mabilis yan mag-retrace kasi kung ano-ano pa gagawin yan dyan sa gitna, tapos tataas ulit. Pero babalikan niya yan. Okay, babalikan niya yan in the future. So, mamaya, bigyan ko kayo ng example. Yan yung waiting. Okay? Nag-aantay ka pa ng confirmation. Yung middle naman is dito ka pumapasok. Diyan. Okay? Let's say nakakita ka dyan, dyan ka pumapasok. Kaya kung minsan, bumabagsak pa ulit si price tapos naglalaro sa entry mo. Yung tipong profit ka na tapos magne-negative, tapos profit ulit tapos magne-negative. Kasi nga, sa gitna ka pumasok. Okay? Middle. Next, yung executed agad. Pag sinabing executed, mali yata yung term ko pero alam ko. Explain ko na lang. Pag sinabing executed agad, dito, dyan mismo sa gitna. Para mo nga siyang minarket. Okay? So, pinasok mo dyan sa pagtaas. So, pag dyan ka pumasok, ang risk niyan is baka bumaba siya agad na ganun, no? Okay? Negative ka agad. So, nakita niyo yung difference. Dito sa waiting, ang disadvantage dito is baka hindi na balikan ni market.
baka hindi na matap yung entry mo, tas lumipad na nga, or maiwan ka. Ang risk naman dito pero advantage dito is safe to ha. Kasi kung bumagsak man siya dyan, at least, tama yung TA mo na may binalikan siya dyan. Ito naman, ang disadvantage nito is, profit ka na, tas nagne-negative pa, gumaganyan mismo sa entry mo. Okay, let's say ito yung entry mo. Gumaganto siya. Okay? So, ang advantage naman dito is, kung umakyat na yung price dito, pwede ka na mag-take profit. Then, pag bumaba ulit, pasukin mo ulit sa gitna. Pero, yun nga yung risk niya, nasa gitna ka, pwede kang ma-stop out. Dito naman, ang disadvantage dito is, pagka-enter mo dyan, minarket mo, baka lang bumaba. Okay? Pag bumaba kasi yan, tas naka-long ka, edi magne-negative ka. Pero good thing, kung tataas yan, mas malaki yung profit mo kasi nahabol mo siya. Okay? Kumbaga nakasabay ka sa pag-angat. So, may proper use yan, yung advantage niya sa disadvantage. So, sample ko lang to. 1 hour ba tayo? 15 minutes. Okay, tini-A ko kasi to kanina. So, yan, nag-change of character dito, tapos liquidity taken, break of structure, tapos hindi na siya lalagpas dito. Tapos, yan, baba ulit, tapos liquidity, ayan, na-take. Okay, tapos break of structure. So, kanina, nandito pa lang yung price. Pwede kayang pasukin dito ng middle. Middle yan ha. Diyan ko papasukin. Okay. Ng short. Kasi short yung bias ko dito eh. Okay. Kung papasin nyo sa middle, pwede ako ma-stop out dito. Kasi nga pinasok ko siya sa gitna. Waiting is dito. Order block. Aantay mo talaga siya. Kanina pang umaga to. So, dito, aantay mo siya. Ngayon, kung gusto mong instant, pala yung sinasabi ko, hindi executed. Pag gusto mong instant, papasukin mo agad yung market kung nasan siya paggalaw. Let's say yan, umaangat yan, ilolong mo agad yan, tapos ngayon mag-short siya. Isi-short mo ulit. Yan. Okay? So, eto kanina to, nandiyan pa lang yan eh. So, wait. Yan, 2 p.m. pa lang. Okay? So, 2 p.m., pwede ko yan i-middle dito, kahit alam ko na yung bias ko. Pero pag miniddle ko yan, kita niya umakyat pa si market. So, dito yung waiting. Kung ma-stop out man ako dyan, umakyat ako, at least, maliit lang yung stop loss. Pero kung gusto mo ng instant, papasukin mo yan kahit saan siya nagmo-move. Okay, let's say pababa yan, papasukin mo ng pababa. Ganon, instant. Buto Spanish ba yan? Ayun ang bumaba. Malaking order block kasi yan sa 1 hour. So, kung itutuloy niya yung ano dito ha, yung structure. So, yan, dapat din na yan lalagpas dyan. Okay? So, kung itutuloy niya yung structure, maglalabas yan dyan ng liquidity, tapos baba ulit. Tapos, dyan mamimili siya kung saan siya magre-reverse dyan. Tsaka bababa ulit. So, ganon yung idea. Okay, next. Wala kayong tanong, kids? Pepe. Favorite ko. Maganda kasi market yan eh. Since nilabas yan sa TradingView binag. Yan. So, okay na tayo sa kinds of entry, tsaka yung position. So, punta na tayo sa exit. Okay. Let's say nakapasok ka na. Nakapasok ka na sa market. Kahit ikaw, bahala ka kung nag-market ka or limit, tapos nag-wait ka ba, nag-middle, or nag-instant. Instant ka, hindi ka executed. So yan, nakapasok ka na ng long. Ngayon, pag nakapasok ka na ng long, ang problema mo na ngayon is yung pag-exit. Okay? Ito yung kind ng exit. Kukunin mo sa take profit mo, whatever happen. Let's say, ang take profit mo nandito. Okay? TP. Susundin mo yung plan. Kung ano yung tini-A mo. TP. Okay? Yan yung pwedeng exit ng market. Kung saan mo nilagay, ikaw bahala doon. Ngayon, partial. Partial is hindi yan laging 50% kasi
Yung iba kasi makita lang nila yung amount na may profit na, pinapartial nila yan. Okay? Partial. Tapos, yung isa is stop out. Okay? Yung partial, pwede rin yan yung break even. So, punta tayo sa stop out. Pagtapos na to ng entry mo, ito lang yung possible niyang pupuntahan. Tapos, liquidation. Liquidation. Okay. So pag tinamaan na yung entry mo, okay, may apat na pupuntahan yan, okay? Ngayon, pag nilagyan mo ng stop loss yung position mo, tanggalin mo na tong liquidation. Hindi na to kasali. Okay? X na to. Pag may stop loss ha. Ngayon, stop out ka na lang, partial, tsaka take profit. So, etong pag pumasok yung entry mo, papasok tayo dito sa emotion, okay? So, wala ka pang emotion pag naka-position ka lang. Pag sinabi position, nag-aabang pa lang yung order mo. Pero once na na-trigger na yung order mo, let's say tinamaan na yan, papasok na dyan yung emotion ng fear and greed. Okay. So, ganito nag-work yan. So, pag tumaas yan dyan, okay, at nakikita mo na po-profit ka, pwede mo na yan i-partial. Okay? So, ang TP mo dito, pwede mo na yan i-partial. Kasi nga, nagsesecure ka ng profit. Depende sa'yo. Pero kung tiwala ka sa TA mo, aantay mo talaga siya maabot yung take profit. Okay? Susunod ka naman sa plan. Okay? Ngayon, kung mali naman yung kunyari, nag-entry ka dito, tapos umangat, tapos bumababang ganyan. Okay? Partial pa rin tawag pag kinatlos mo to. Or minanual mo na i-exit. Okay? Manual exit or partial. Yan. Ibig sabihin, parang hindi ka pa sure na aakyat ba siya sa profit or pupunta ba siya sa stop loss mo, okay? Or maliliquidate na ba siya? Usually, yan yung nangyayari dyan Mas marami bang makukuha profit pag hindi nag-partial, sir? Yes, opo. Kasi for example, let's say $50 yung nilagay mo dito. Okay? $50. Tapos, ang target mo dito, okay? Pag pinartial mo kasi to, may percentage yan 25%, 50%. Okay? Let's say profit ka na dito, umakyat na, $100 na. Pag pinartial mo yan, yung margin mo, liliit yan ng 50%. Kung 50% yung pinili mo, magiging 25 yan. Tapos, yung $100 mo, kukunan niya yun ng 50. Okay? So, may 50 running profits ka pa, tapos yung margin mo, $25. Okay? So, ganun din yon, may advantage at disadvantage. So, let's say for example, ganito, naglo-long yung market, dire-diretso sa pagtaas, okay? Dito, pinartial mo siya, so 25 na lang natira sa price mo. Let's say umabot siya ng $10, let's say umabot siya ng $50. So, 25 na lang na tira dito sa margin mo. Tapos, umakyat ulit, kumita ka ulit ng another $50. Pag pinartial mo ulit yan, mahahati na naman ulit to, magiging, ano ba hati yan? 12.5. Okay, kumbaga, wala ka ng talo. Yung 12.5 na lang nag-work sa'yo. Bawi ka na sa capital mo tsaka sa margin. So, trail stop tawag doon. So, hanggat umaakyat si market, binabawasan mo siya ng profit. Okay, kinukuha mo yung profit. So, kunyari, umakyat ng $10, kuha ulit. Umakyat ng $10, kuha ulit. Habang lumiliit yung margin mo. And kung matalo man yan, at least bawi ka na. Okay? So, ganun. So, dapat alam nyo rin kung paano mag-partial. Okay? Kasi may percentage yan. 25, 50, 75. So, ano naman yung disadvantage ng partial? Hindi naman siya masyadong disadvantage. Pero,
Pag kinalahati mo kasi, tas umabot siya sa take profit mo talaga, ibig sabihin, hindi na yung expected take profit mo yung makukuha kasi nga hinati mo siya in the middle. Manual close po ba yun? Oo, manual close. Pinamanual. Ayan, partial or manual. Kumbaga, pinakailaman mo na, hindi na si Binance yung nag-work. Paano po kunin ang profit sa partial na hindi i-close ang position? Pag kinlose mo yung position, hindi siya mako-close. Bibigyan ka niya ng option ng 25%, 50%, kung magkano lang yung kukunin mo. So, makikita mo yun doon sa Binance, pag click mo yung close, bibigyan ka niya ng option na 25, 50, 75. Yes, yun yung straight trail stop. Okay? Kung stop loss yung ginagalaw mo, okay, ito yung tinataas. Tapos minimove mo ng ganyan, di ba? Okay? Dito, take profit yung usapan sa trail stop. Hindi ba trail stop yung stop loss i-adjust po pataas? Kahit ma-hit na SL mo, profit ka pa din kasi naka-trail stop. Yes, correct. Stop loss yung ginagalaw mo doon. Pero dito, ang ginagalaw natin, take profit. So, kung papansin mo, hindi ko pinakailaman yung stop loss. Tapos, kubra ka lang ng kubra dun sa tumataas na market. So, gets na to? Okay? So, lagyan natin ng emotion. Okay? So, pag wala kang stop out dito, tanggalin natin. Ibig sabihin, ang stop out mo is yung liquidation. Okay? Or mauubos niya yung margin mo. May advantage din yan, which is, yan yung nangyayari sa mga cross pips, cross hedging. Bakit? Kasi pag tumama dyan yung price, okay, at bumaba, nasusustain ng capital. So, may computation din yan. May proper na paggamit ng cross na tamang capital at tamang leverage. Kasi pag binaba mo yan dyan, dapat masustain yan ng capital mo. Bumabalik naman yan dito eh. Okay? Pero kung papansin mo, kung may stop loss ka dyan, ibig sabihin, na-stop out ka na. Pero bumalik naman pala yung price. Okay? Yun naman yung disadvantage ng stop loss. Pero syempre, mas safe sa risk management. Sabihin ko mamaya. Okay. Ngayon, pasukan natin ang emotion. Greed. Okay? So, yes, nagko-cross ako. Maganda yung cross. Pero pag ginamit mo yun, mahirap. Yung iba nagko-cross, talagang lesson yung talo nila eh. Kasi minsan, bumaba na, tas aatay nila paakyat. So, profit sila. Pag bumaba ulit sa short, edi profit sila sa short, ganun. Pero may proper usage yun. Paano naman yung disadvantage at advance? So, paano naman yung disadvantage at advance ng long short sa hedge strat? Okay. Yung disadvantage lang ng hedge, kasi nga 'di ba pumapasok ka sa dalawang position, long tsaka short. Kung dumare-diretso yan ng long, habang nagte-take profit ka sa long, nagne-negative yung short mo. Kaya nga may proper calculation yan eh. Kasi kung magkano yung lumabas sa long, yung negative mo, dapat nababayaran ng short position. Okay? Ngayon, ano ang disadvantage dyan sa dalawang yan? Pag ito umangat ng umangat, kukuha yan ng profit dun sa short. Okay? Kung short mo yung nagpo-profit kukunin niya yung profit dun. Hanggang hindi na niya masustain. Kaya yung mga biglaan na ganito, kasi hindi kaya ng hindi kaya ng capital, makaka-receive ka ng margin call of liquidation. Kasi nga, hindi na sustain ng funds mo yung paggalaw ni market. So, kahit nagpo-profit ka sa isang position, sa short or sa long, yung short mo nanganganib sa negative. Lalo na pag hindi mo alam yung calculation nun. So, ano pang disadvantage nun? Okay? So,
Ang advantage naman niya maganda. So, yun nga. Kung pumunta sa TP, take profit yung long mo. Pag pumunta sa short, take profit yung short mo. So, let's say for example dito, okay? Naka-long ka. Tapos dito naka-short. Okay. Ano ba yan? Short din yan eh. Naka-short. Okay. So, take profit. Maganda yung kita mo dito sa short. Okay. Pero ito yung ipit. Ipit yung long mo. Ibig sabihin, hindi mo magamit yung funds. Kasi negative. Malaki yan. Negative. Basta malaki negative niyan. Kasi bumaba na yung price. And kung papansin mo, yung funds mo, hindi mo magagamit ng from here to dito. 7 days. Hindi mo magagamit yung 7 days kasi nga, 7 days funds mo dito na nakalong kasi nga ipet. And kumukuha siya ng kumukuha dun sa capital mo. Okay? So, anong solution na pwedeng gawin? Isang solution lang na pwede nyong gawin. Kung ito kumita ng let's say $300, tas ito negative ng 200, i-cut loss nyo na. Okay, kumita ka na doon ng $100 para matanggal tong position na to sa long. Okay, then yan, po-profit ka sa short. Okay? So yan. Like tayo dito. So, yan. So, walang mali sa hedge, sa strategy, kung naka-cross ka man, or naka-isolate, kung naka-max leverage ka man, may stop loss ka man, or wala. Walang mali doon. Okay? Ang mali lang doon is maling paggamit nyo. Kasi may tamang usage yung mga ganong strategy. So, ako, nagko-cross ako. Minsan, nag-isolate din ako. Isolate. Nagsosolo. Okay, ngayon, pasok tayo sa emotion. So, alisin natin yung partial at alisin natin yung stop out. Which is, ito ang palaging position ng newbie. Okay? So, let's say na-top yung entry. Okay? So, katulad nung sinabi ko sa inyo sa Telegram, ayan, basahin nyo. Hindi ko na sa pangalanan ko sino to. So yan, hindi na top yung entry niya, pero sabi niya parang hindi pa aabutin kasi tumataas na yung market eh, kinakabahan siya. Possible gawin niya is habulin niya yun ng FOMO. Gagawin niyang instant yung entry niya. Waiting na yung entry niya eh. So yun. So wait mo, matatapik yan. So yun, natapik na yung entry niya. Tingnan niya nagbago yung emosyon niya na parang tatagos na pababa naman. Okay? So dalawang emotion agad yung binitawan niya doon. So, ganito yung nangyari. Kaya ko to tinapik. So, let's say bumababa yung price. Okay? Magandang pagbaba. Ganyan. Okay? Tapos tumama sa order block. May tinamaan dyan. Tapos umangat na ganon. Pasok lang po kayo sa Telegram sa bio. Tapos umakyat ng ganon. So, ilang newbie nahahabol dyan kasi nga isip nila hindi na babalikan tong entry nila. Tapos, papasukin nila yan. Okay? So, instead na yung price, ganito yan. Instead na yung price hanggang dyan lang. Dumadiretso pataas. Bakit? Kasi ang dami nagpapasok na tao. Which is hinahabol nila yung entry. Kaya instead na yung price dyan, magre-reverse na. Dumadiretso patuloy pataas. Okay? Pare-pareho kayo naglalaro ng emotion. Kasi yan, kung hindi man matap, at least safe yung entry mo. Waiting ka kasi. Tama na yung position mo eh. Ngayon, pag inangat mo yan dyan, hinabol mo, biglang bumagsak. So, madedelikado ka kasi hindi ka sumunod sa plan. So, pag tumaas yan, wag mo habulin. Babalik din kasi yan ng ganun. Okay, magre-retrace kasi yan. So, ngayon, tumama na yung entry mo. Okay? So, pagkatama ng entry mo, umaangat na. Okay? Mag-iisip ka na ngayon, ipa-partial ko na ba to or aantayin ko sa take profit? Okay? Yan yung common ha. Kukunin ko na ba yan? Kasi
Baka bumagsak pa yan. Okay? Ngayon, yun yung isang scenario. May isang scenario na, baka tumaas pa yan, so hindi ko muna kukunin. Okay? So, ngayon bumaba yung price dito. Okay? Mag-change na naman yung emotion mo. Naku, i-cut loss ko na kaya to kasi malapit na sa liquidation eh. Okay? I-cut ko na kasi negative na. Okay? So, pag ito pumunta sa break-even, ika-cut ko na to. Ngayon, hindi pumunta sa break-even, tumagos ng ganyan. Magbabago na naman emosyon mo kasi, ay, sige, profit pa to eh. Tumataas pa eh. Okay? So, napansin niyo kung paano nag-change yung mood nyo. So, at the same time, nakatuto ka sa chart, tapos abang ka ng abang na kung ano nangyayari. 2 hours na siyang nag-aantay dyan, tapos ikaw 2 hours ka na naglalaro ng emosyon mo. Okay? So, once na sinet mo yan, pagpunta mo dyan, okay, let's say, magte-take profit na. Hindi mo yan kukunin, lalo na pag wala kang take profit. Antay mo pa yan, tumaas pa ng tumaas. Iisipin mo, tataas pa yan. 2 hours na sa'yo. Iisipin mo, tataas pa yan. Okay? Ngayon, ganito mangyayari dyan. So, sobrang dami niya nag-iisip, natataas pa yan. Hindi kayo nagte-take profit dyan. Like ito, yung konti na yan, hindi kayo nagte-take profit dyan. Ngayon, instead na itong market na to, dito lang siya magre-reverse. Okay? Dyan lang dapat siya magre-reverse tapos kukunin niya na agad yung take profit. Kaso, dahil sa dami ng tao or trader na newbie, nakakabahan pag bumalik to, instead na dito sila nag-take profit, dito sila nagbabawas. Hanggang itong market na to, bumaba ng bumaba. Okay? Dito lang dapat yan. Kaso syempre, umaakyat yung market. Ay, aakyat pa yan. TP ko na ba o wag muna? Kasi malapit na sa take profit. Ngayon, bumaba. Instead na kumita ka na, let's say for example, ang kinita mo dito, $100 na sana. Diyan, kung tinake profit mo dyan. Tapos dito, $120 sa pinaka-TP. Okay? Biray mo, $20 lang na pagitan, hindi mo pa pinagbigyan. Ngayon, bumaba pa tuloy si market, naging $70 dito, sa area na to. So, biray mo, $100 na yung kita mo dito. Inaantay mo lang na pumunta sa take profit or inaantay mo pa tumaas para lang for another $20 additional. Okay? Ngayon, hindi siya pumunta agad sa take profit, bumaba. So, matatakot ka kasi pag bumaba yan, nagpakita lang yan ng isang signal na color red, sunod-sunod yan. Okay? So, instead, naka-take profit ka ng $70, dito, magbabago na yung emotion mo or mood mo na take profit ko na to, profit na to eh, sayang naman. Okay? So, kunin ko na yung 70 kesa dumaretso pa siya dito sa baba. Okay? So, sa sobrang daming kukuha dyan ng take profit, hanggang dito tuloy yung retrace ni market. So, pag naka-take profit na kayo, tsaka niya i-hit yung 120. So, pag na-hit na niya yung 120, tsaka mo dahil naka-profit ka na $70, ikaw tuloy yung talo, ikaw tuloy yung nasa, hindi favor yung position mo. So, sasabi mo, sana pala, inantay ko na lang kasi dumaretso naman pala. So, ganun naglalaro yung fear, tsaka greed. Diyan yan, paulit-ulit. Dito may fear and greed, dito. Mix yan, tas hindi lang ikaw yon, halo-halo kayo ng iba't ibang klaseng trader. Kasi kasabayan mo sila mag-isip. So, sana, kumuha ka na dito sa $100. Not bad. Hindi ka man nakakuha ng plus 20, hindi ka naman natanggalan ng negative 30. Gets? So, it's just a matter of decision making kung kukunin mo na to or hindi. So, yan yung fear and greed. So, prone din yan sa stress, sa pag-aantay, kasi nga ima-manual mo siya, kaya mo siya inaantay. Pero kung naka-position yan, na naka-plan, let's say yan, nilagay kayo naka-position, naka-plan, kahit i-delete mo yung Binance, hindi ka kakabahan. Kasi nga, alam mo na pag tumama dyan yung price, alam mo kung magkano yung profit mo, at pag natalo ka, alam mo kung magkano yung matatalo sa'yo, which is 2%.
Ayun, ang hirap kasi baka mali yung trade mo and hindi niya talaga i-hit yung TP. O, yun nga yung fear. Okay? So, meron namang mali trade eh. Yung mga nanguhula nga, pumapaldo eh. What more pa kaya yung, equilibrium, parang narinig ko yun kay ICT. Alam ko yung pinakagitna yun eh. Wait lang, ano ba yun? Hindi ko alam ah. So, let's say for example, ito. Saan ba yun? Yan, yung ranging. Ito yung equilibrium, yung pinakagitna. So, yun. Yun yung sinasabi ko na minsan, di ba, ang hirap kasi baka mali yung trade mo and hindi yung minsan kahit mali nga yung trade mo, mali yung hula mo, tumatama eh. So, ganun. What more pa kaya pag meron kang yung ba yung 0.5? Minsan, ginagamit ko pag sobrang laki ng order block. Doon ako pumapasok sa gitna. So, equilibrium yan yung 50% premium. Yun nga. Okay. So, yan. Ito yung premium, ito yung discount. So, dito ako papasok kasi minsan sobrang laki. So, yun. Try mo Elliott wave. So, nakuha na to. Wala na. Okay. So, pagpasok mo dyan, hayaan mo na. Kaya ka lang naman kinakabahan kung saan ka magta-take profit. Kasi yung take profit mo sobrang, ano ba tawag dito? Unrealistic. Wala sa chart. Let's say for example, nag-long ka dito. Ang take profit mo yung dulo nitong candle na to. Which is aabutin niya pa yan. Baka September pa. Or September ng first week or second week. Bari mo ilan kasi yung dadaanan niya dyan na seller na itutulak niya pataas. Ang target mo ganun kataas. So, parang ganito ka mag-position, no? Yan. Okay. Unrealistic. So, kaya ka kinakabahan sa take profit mo. Coach, medyo nakakalito, boss. Ang daming candle pa. Any tips? Sige, later. Balik, may nagpapaturo pa ng SNR. Tapos ko lang to. Boss. Break of structure. Okay. So, ngayon, since alam nyo na yung market, limit, position, take profit, tsaka exit, alam nyo ba na may tatlong kind ng valid loss? Okay? May valid loss tayong tinatawag. Connected lahat to So, hindi basta-basta natatali yung trader. Depende na lang. So, yung advance, okay? Ano ba yung advance? Pero natalo na. Advance is, alam mo kung hindi tradable yung chart. At alam mo kung yung chart is dapat pababa siya. Binance po, ito trading view. Okay? So, like itong example na to. Tanggalin ko. Itong example na to. Yung example na yan, nakita nyo na yan sa video ko. Pepe to nakita nyo yan sa LPT. May video ako yan. Ganyan na ganyan yung setup. Kuya, paano palitan time frame ng 1 minute? Ito, click mo lang dyan. Okay. So, yan. Nakita nyo to sa LPT. Ginawa ko to. Ganyan-ganyan yung ginawa ng LPT. Okay? Kaiba lang, ito 1 hour. Yung LPT nasa 15 minutes to 1 minute. Ngayon, tingnan nyo. Nung binaba ko to, ito na yung last structure niya. Dapat hindi na yung lalagpas. So, nung nakasweep siya ng liquidity dito, ito yung decision point ko kung saan dyan pupunta si market. So, may liquidity dyan, may liquidity dito, dito rin. Tapos, order block sa lower time frame. So, order block yung tinamaan niya.
Dahil tanong, kuya, paano po mag-plot ng order block doon? Kasi ako narito. Ano po usually na crypto coin? Marami akong crypto coin dito na trade. So later, tuturo ko sa inyo yung order block. So yan yung order block, di ba? So yan yung tinamaan niya. Okay? Alam ko na yan na yung tinamaan niya at dyan ako na sure na bababa na siya. So ito yung sinasabi na kung naka-position ka dyan ng short at dito yung stop loss mo, invalidation na kasi ito eh. Okay? Let's say yan. Tapos nag-short ka. Okay? At alam mo na bababa to. Okay? Yun ang valid loss kung umakyat tong price na to. At nilagpasan niya tong tatlong to. 1, 2, 3. Yun ang valid loss. Dapat matuto kayo mag-identify ng valid loss. Ibig sabihin, yung price pababa dapat. Pero may nangyari, kaya siya tumaas. Okay? May hindi siya ni-respect. Hindi yun tsamba. Ano yun? Valid loss yun na dapat pababa siya pero umakyat. Okay? Possible. Like for example, let's say for example, may whales, okay, or may institution, nag-sell ng malaki. Pagka-sell niya ng malaki, nag-buy ng malaki. So, dapat pag-buy ng malaki makikita mong ganyan eh, pero makakakita ka ng sobrang laking candle. Okay? So, pataas siya dapat, pero bakit siya bumaba? Yun yung mga valid loss. Okay? Advance na yon para ma-identify mo yung coin na hindi na nagtatrade, tsaka yung may mga valid loss. Sa Telegram po yung information. So, yon. Next, intermediate. So, pag sinabing intermediate, pag sinabing intermediate yung loss, ibig sabihin, let's say ako, nag-short ako dito ha. Yan, nag-short ka dyan. Ay, dito, nag-short ka. Tapos stop loss mo dito. Okay? So, yan yung intermediate loss. Paano mo nasabing intermediate loss? Ibig sabihin, alam mo na mag-identify ng structure, alam mo na yung bias, pababa, kaso natalo ka. Bakit? May na-miss out ka lang na konti. Siguro hindi mo nakita na liquidity to, sa inducement ka pumasok, hindi mo nakita yung order block. Yun yung intermediate na loss. Okay? So, hindi na ito mauulit dapat sa'yo. Alam mo na gagawin dyan at mag-iingat ka na. Yun yung mga intermediate. Yung nakalimutan mo lang maglagay. Ganon. So, let's say for example, may nakalimutan ka dyan na order block, tapos dito ka pumasok. Na-overlook mo lang siya, parang ganon. Yun yung mga intermediate loss. So, valid pa rin naman siya. Ngayon, ito yung mga sa newbie loss. Okay? Which is very common, like 95%. Yung loss nila is walang reason. Okay? Let's say for example, dito, nag-short sila. Okay? Tapos, pababang ganyan. Tapos, na-stop out na sila bandang dito. Okay? Yung loss nila, walang reason yung pagkatalo. Okay? Talaga kasing pinasok lang ng hindi nagko-confirm ng kahit na ano. Okay? Yun yung kung sa loss yun ng mga newbie, patawag doon? Kalimutan ko. Hindi yun valid loss, hindi yun intermediate loss. Talagang loss lang talaga. Okay? Malalaman mo na loss lang kasi hindi naman sila nag-check ng order block. Or kaya hindi pa naman refine yung aral nila sa break of structure. Okay? Hindi pa refine yung aral nila sa order block. Kaya natalo sila. So, ganun. So, may reason yung depende sa loss. Okay? So, hindi ka basta-basta matatalo pag sobrang dami mong chinecheck. Let's say, sabi natin, order block tong tinamaan. Okay, pwede ka mag-long dyan. Chinek mo RSI, chinek mo candlestick, nag-confirm ka ng sobrang dami. Okay? Pag ginawa mo yun at natalo ka pa, intermediate yun. Okay? Pero pag ginawa mo yun, lahat, at confirm ka na, tapos nag-long ka, pero biglang bagsak si market, yun na yung valid loss.
Okay, may valid loss na tinatawag. So, malalaman mo na pag valid loss ka or intermediate loss is wala kang mali doon. Lalo na yung advance. Hindi ka nagkamali sa TA, hindi ka nagkamali sa bias. Talagang nangyayari lang talaga because of manipulation, which is valid nga talaga yung loss mo. Okay? So, ayun. So, karamihan kasi, pag tinanong mo bakit sila natalo sa trade, hindi nila masasagot yun kasi pumasok lang naman kasi sila sa trade ng either market or limit, tapos instant, tapos yun, partial or manual lang, yung mga pakiramdaman. Okay? So, I hope natutunan nyo to. No? Coach, boss po sana after. Salamat po, Coach. Okay, so punta tayo sa break of structure. Ito na gagamitin ko. Okay, wala na kayong tanong dito, ha? So, 1 hour to. Okay? So, para malaman mo na si market is magre-reverse, kailangan yung high niya is hindi na mabe-break, which is itong color block. Punta ka lang dito, ang dami ng problema. Ito. Okay, so yan, nag-change of character siya dyan. So, hindi ko na ilo-lower time frame, ha. May change of character dyan sa lower time frame. Pero ilo-lower time frame ko na kasi nandun yung liquidity. Okay. So, mag-e-explain muna ako. Huwag kayong magalit sa akin. Unang-una, itong SMC, kahit matutunan nyo to, hindi proven na pa-profit kayo dito. Okay? So, kung natatalo ka using this strategy, it's because hindi mo pa alam talaga yung foundation ng SMC at saka like yan, yung boss, yung liquidity. Dapat alam mo yung higher high, higher low eh. Dapat ma-master mo to eh. Kasi pag na-master mo to, sobrang dali lang talaga nito. Para kasing nag-step agad sa level 5 eh. Okay? Kumbaga ito, higher high, higher low. Identify mo na uptrend. Ngayon, dadagdagan mo lang yan ng liquidity tsaka valid swap. So, magagawa mo yung break. Magagawa mo tong SMC. Okay. So, yan. Change of character. Meaning, pababa. Yes, market structure. So, ngayon, nakita nyo tong last candle na to. Okay. Last candle na to. Okay. Price action, pero iba-iba. Depende sa binigay ng market. So, let's say yan. Nakita nyo tong candle na to. Siya yung nag-break ng structure ng chalk, di ba? Okay. So, pagka-break niya ng chalk, ibig sabihin, yung tataas dyan is yung magiging liquidity, which is eto. Okay, yan. Pagkataas niya, tumaas-taas. Okay, eto yung naging liquidity. So, liquidity yan. Okay. Ngayon, syempre bababa si market. So, ang kailangan is wait lang. Pangit. Yan na, box na lang natin. Okay. Ang kailangan kasi, since ito yung master candle mo, so, pag di mo alam yung master candle, kailangan malaman mo ulit yung pullback. Valid pullback, low pullback, medium pullback. So, di ba ang daming side. So, ito, para malaman mo na valid pullback to, dapat yung candle na to is malagpasan yung high niya una. Okay? So, nalagpasan na yung high niya, itong candle. Ito niyo ba? So, yan, nalagpasan yung high nito. Okay? So, lumagpas. Ngayon, nalagpasan din yung low niya. Ayan, bumaba. Okay? So, valid na tong liquidity or valid pullback. Ngayon, bababa ulit si market. Ganito. Okay? Yung pinaka-low. Yan yung gagawin mong break of structure. Okay? Magko-confirm lang yung break of structure pag etong liquidity na to is nalagpasan or na-sweep. Okay? So, yan. Sinip niya. Okay? Kumbaga, kinuha niya yung liquidity dyan. Taken. Liquidity taken. Okay? Tapos, sa nag-top to si market dito sa order block dito. Okay? So, yan na yung pinaka-high. Okay? Ngayon, mabavalidate na yung
break of structure mo. Okay? Confirm na yung break of structure mo. Kumuha ng liquidity tapos bumagsak sa break of structure. Gets? So, valid na. Ang ima-mark mo dito sa loob ng break of structure mo is yung pinaka-high, which is dapat hindi na siya lagpasan kasi nga pag nilagpasan yan, change of character na. Okay? So, dito, nung tumaas si market, hindi mo pa rin sure ko paano masusure na dyan na talaga yung reversal niya at yan na yung pinakamataas. Dito ka lang mamimili. Pwede kang bigyan dyan ng order block, imbalance, liquidity, kung saan babalik si market. So, yan. Order block yung tinamaan niya. Okay. So, ngayon, okay. Nag-break of structure tong candle na to. Okay. So, tignan natin, na-break ba yung high nito? Dito? Hindi. So, unang na-break yung low niya. So, ito yung kukonsider natin. Okay? So, na-break ba yung high nito? Okay, na-break. Okay? So, na-break siya, na-break. So, yan. Buo yan, ha? Okay. So, yan. Na-break yung candle na yon. Ito parang lab. So, unang naka-break sa kanya is yung taas, which is ito. Ito yung pinaka-high. Yan. So, yan yung liquidity. Okay? And kung mapapansin nyo, after niya magkaroon ng liquidity high, bababa yan dito. Okay? Para i-sweep niya tong pinaka-low na to. Kasi di ba kailangan ma-sweep yung taas nito at saka yung baba. So, na-sweep na una yung taas niya at na-sweep na yung baba. So, sige, tuloy natin. May explain pa ako dito naman. So, yan. So, nung tumaas si market, yan, nandyan siya, naglalaro lang siya, okay? Sumwip ulit si market dito. Okay, tinake niya yung liquidity. So, pagka-take niya ng liquidity, magtatap yan saan? Ito yung decision making mo kung saan siya magtatap. Okay, hindi nalalagpas yan dito. Dito lang. So, anong meron dyan? Bibigyan ka dyan ng order block, imbalance, liquidity kung saan siya magtatap. This time, binigyan niya tayo ng order block, doon siya nagtap. Okay? So, pagka-tap na dyan, ayun, nag-break of structure siya ulit. Okay? So, valid na. So, dito sa structure na to, kunin mo yung pinaka-high. Ito na, yung color red. Okay? Which is, yan na yung change of character. Dapat hindi na dyan lalagpas si market. So, ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo. Para hindi kayo malito. Let's say, for example, ganyan si price. Okay? Hi, coach. So, coach, kung hindi pala sure yung SMC, hindi sa tradable na strategy para sa'yo. Tradable siya para sa akin. Tradable din siya sa'yo. Kaso nga lang, yung knowledge na meron ka sa SMC, pati yung foundation, is hindi pa enough para gamitin mo yung strategy. Okay? Kumbaga, tinalon mo yung level 5 or level 6 na kasi ako hirap na hirap ako dito dati eh. Like for example, ito, sabihin natin. Ito. Kung bumaba yung structure dyan, ito yung bumaba na candle. Okay? Dapat alam mo na invalid to kasi unang na-break is yung low niya. Dapat unang mabibreak yung high eh. Okay? Pag unang na-break low, ibig sabihin, isi-switch mo yan dyan. Scaling na tawag doon. Okay? So, tingnan mo sa candle na to. Unang na-break sa kanya is yung high. Okay? So, valid na. Aantay mo na lang siya ma-break yung low. Okay? What time ka po lagi nag-live? Usually po mga 9 p.m. pag hindi po busy. So, let's say, for example, ito yan. Okay? So, order block na itong tinamaan niya. So, ito na yung low. So, dapat mabasag yung high. Okay? Yes, parang ganun. Maraming may gusto nitong topic na to. Hindi ko alam kung ba. Kuya Obi naman po, next. Salamat. Sige, wait lang. So, yan. So, pag lumagpas yan dyan, at bumaba dito sa low, then liquidity yan. Okay? Gagawin natin liquidity yan.
Ngayon, eto bababa to ng bababa. Yan ang gagawin nating break of structure. So, anong gagawin ni market? Okay. Tataas yan dyan. Ita-take niya yan. Tapos, saan magre-reverse si market? Humanap ka dyan kung saan siya magre-reverse. Sa liquidity, sa imbalance, sa order block, etc. Tsaka mo targetin ulit yung break of structure sa baba. Okay? So, ganun lang kung sinusundan mo talaga siya pababa. Pero this time kasi, tumama siya sa order block natin ng 1 hour. Okay, so, possible siya mag-reverse. So, magre-reverse yan pag nagkaroon siya ng change of character ulit. Katulad na nangyari dito. Liquidity sweep. OP. Yes, mga liquidity sweep. Okay, so order block tayo. Kuya, OB naman po na. So, ito yung isa sa order block. Okay. Madali lang ma-identify yung order block. Coach, valid ba na may reversal kapag may boss? Hindi. Usually, higher time frame yung liquidity. Coach, valid ba na may reversal kapag may boss? Hindi po ba, Coach, valid ba na may reversal kapag may boss? Hindi boss yung confirmation ng reversal. Okay. Inside structure lang to lahat. Itong nasa loob na to. Nasa loob lang yan ng itong bloom candle na to. Yes, chalk muna. Ayan, kita mo once lang yung chalk. So, pag may major reversal, let's say for example dito, merong chalk. Then, susunod-sunodin mo na yan ng boss paangat. Okay, so, another topic na naman yun kasi malilito kayo sa boss na pababa tsaka sa boss na paangat. Yes, chalk yung valid reversal. So, saan na tayo? Okay, order block. Let's say yan. Madali lang ma-identify yung order block kasi bibigyan kanya ng malakihang candle na may imbalance. So, parang ito. Ayan. May mahabang candle dyan which is imbalance. Okay? So, isipin nyo ha, malaki yung imbalance dito. Tapos, yung naiwan yung candle dito is order block. Which is dito nag-decide yung mga big player na mag-order sila ng malaki. So, inuubos, madali lang ma-identify yung order block kasi hindi, FVG is fair value gap imbalance. Ito yun. Order block is ito. So, order block yung nasa ilalim bago lumipad ng FVG. Okay? So, yan. So, pansin nyo, inuubos yung FVG. Ayan, no, sinundot dito. Okay? So, naubos na. Ngayon, binabaan ulit ng price na to. Okay. Ngayon, binabaan ulit ng price na to. Okay. Ngayon, ayan, inubos na yung imbalance. So, wala na. So, napansin nyo kung paano siya inuubos. So, na-confirm mo siya sa imbalance, na-confirm mo siya sa structure, at na-confirm mo siya na ginagawa ni market. Okay? Yes, same lang yon. So, since sabi ko, makakakuha ka ng order block pag merong ganitong order or imbalance. Ito, nakuha ko yung order block kasi may imbalance to sa lower time frame. So, punta tayo sa 15 minutes. Okay? 5 minutes. Ayan. Okay? So, yan yung order block. Last candle bago nagkaroon ng malakihang selling pressure. Okay? So, ito, imbalance to. Okay? So, kinuha yung imbalance, umangat na. So, may natitira pang konti. Tapos yun, kinuha na lahat. Tumama siya sa order block. Okay? So, ibig sabihin, itong order block na to, mitigated na, meaning, natap na ni market. Once lang matatap yan. Okay? So, pag natap yan ni market, dapat magre-reverse na siya. Pero, may instances na si market is nilalagpasan niya yung order block. Let's say, yan, lalagpasan niya tsaka siya magre-reverse. Ibig sabihin, hindi siya sa order block nag-reverse. Nag-reverse siya sa liquidity.
Okay? Kasi kung isipin mo na lahat ng order block is valid at pwede mo lagyan ng position, then lahat ng trader iniisip yon. So kung tad-tad yung stop loss nyo dyan, iisipin ng matatalinong market maker is lalagpasan na lang nila yan, tsaka nila ibabagsak. Kasi same kayo ng tinitignan. Okay, why po red candle yung order block niya sa downtrend? Okay, so ito yung level 1 order block. Ang tawag dyan, bearish order block and bullish order block. So tama yung sinasabi mo na kailangan last candle is color green pababa. Tapos, bago tumaas, last red candle. Okay. So, level 2 order block is ganito na. Okay, it doesn't matter yung color, kung red ba or green. Kasi kung mag-a-adjust ka ng lower time frame, malalaman mo na yung candlestick is pasok lang sa loob ng mga candle. Pwede siyang green, pwede siyang red. So, yung color, hindi siya nagmamatter sa order block. Level 3, bibigyan ka na niya ng order block na dalawa. Let's say, yung decisional tsaka yung kalimutan. Decisional tsaka yung kalimutan. At sabihin nyo nga, decisional tsaka ano yung isa pang order block dito? Baka alam nyo. Itong una, decisional. Yung dito, may X yun eh. Exception. Pwede sumali dun sa newbie. Yes, pwede. Extreme yun. Guling ni RD oh. Extreme. Exceptional. Guling ni RD oh. Gerald oh. Yan. So, sa level 3, bibigyan ka na yan ng exceptional. Extreme order block tsaka decisional order block. Okay? So, advanced na yon. Ito, it doesn't matter kung color red or color green. Level 2 yung ginamit ko dito. Okay? So, kung papasok ka sa lower time frame yan, pwedeng makakuha ka ng, ayan, color blue, which is valid na siya for level 1. Ngayon, paano ako nakuha? Bakit ko kinuha sa 30 minutes yung order block? Ito yung multi-time frame naman yung importance. Price action na to ha. Kasi kung nirefine mo tong order block mo into 15 minutes at kinuha mo tong order block mo, valid naman yan. Pero kung papansin mo, hindi na siya tinapik ni market. Gets? Decision making na to. At kailangan mo na to i-analyze. So, bakit ko siya nilagay dito sa 30 minutes? Ba't naghanap ako ng time frame na sa swak sa ganitong matatap niya to? Kasi dito sa order block na to is nandito yung mga, ayan. Okay, yung support. Ayan, kita nyo ba? Ayan, nandyan yung mga support. Diyan ko nilagay. Kaya, kinuha ko yung buong order block kasi possible na dyan siya mag-top. May reason for topping. Okay? So, kung nirefine ko pa yan into 15 minutes, take note ha, decision lang, ano lang to, talagang hindi to natuturo. Analysis mo lang talaga to sa chart. So, kung nilagay ko yan dyan, sa order block na yan, valid naman yan. Possible na hindi to na-top. Okay? Kasi nga, walang reason na pupunta pa siya dyan. So, yung 30 minutes yung pinakitaan niya ng magandang reason bakit siya babalik sa order block. So, unang-una, magsisip siya ng liquidity, order block, tapos nandyan yung support niya na ginawa, yung support niya ng dito ginawang resistance. Okay? So, ganun. So, gets yun na yung order block, tsaka yung imbalance. Okay, that's good.